Paano itinago ni Pablo Escobar ang kanyang bilyones sa mga FBI? Noon, halos hindi na mabilang ni Pablo Escobar kung gaano karami ang pumapasok sa kanyang pera araw-araw. Isipin mo na lang, ang ganitong karaming pera na pakalat-kalat na lang sa paligid. Bawat sulok, may makikita kang dollars. Noong kasagsagan ng kanyang operasyon, tinatayang kumikita ang kanyang Medellin cartel ng humigit kumulang $420 million kada linggo, na katumbas ng halos $22 billion kada taon. Sinasabi pa ngang gumagastos sila ng $2,500 per month hindi para sa negosyo, kundi para lang sa mga rubber band na nagbabalot ng kanilang pera. Ang yaman niya, hindi ka panipaniwala. Mansyon dito, kotse roon, at may sarili pa siyang zoo na may giraffe at hippo. Pero dahil galing to sa masama, hindi niya pwedeng basta itago kung saan-saan. Kaya ang tanong, paano niya itinago ang lahat ng yun? Tara, pag-usapan natin. Teka lang, sino nga ba si Pablo Escobar? Kung hindi ka pa pamilyar, siya ang itinuturing na pinakamakapangyarihang drug lord, hindi lang sa Colombia, kundi sa buong mundo. Pero kapalit ng kapangyarihang yon, libu-libong buhay ang nawala at binalot ng takot ang isang bansa. Siya ang nagtatagat na muno sa Medellin Cartel noong 1970s at 1980s, na naging pangunahing supplier ng illegal na substances sa United States at sa iba pang mga bansa. Itinuturing na hari si Escobar ng illegal substance dahil kontrolado niya ang higit 80% ng worldwide market noong kanyang panahon. Dahil dito, naipon niya ang tinatayang $30 billion sa kanyang panahon. Kaya naman, itinuring siya bilang isa sa pinakamayayamang kriminal sa kasaysayan. Ipinanganak si Pablo Emilio Escobar Gaviria noong December 1, 1949 sa Rio Negro, Colombia. Anak ng isang magsasaka at isang guro. Mula sa pagiging batang lumaki sa kahirapan, nagsimula siya sa maliliit na krimen tulad ng pagnanakaw at panloloko, bago tuluyang pasukin ang mas malalaking mga operasyon. Sa rurok ng kanyang kapangyarihan, si Escobar ay naging responsable sa libu-libong kaso ng karahasan, kabilang ang mga pambobomba, pagpatay at pananakot sa buong Colombia. At isa sa pinakamalaki niyang problema ay kung paano itatago ang kanyang limpak-limpak na pera. Noong panahon ni Pablo Escobar, sobrang dami ng pera. Hindi lang marami, kundi maraming. Sa sobrang dami, hindi kasya kahit saan. Isipin mo, halos bawat linggo, milyon-milyong dolyar ang pumapasok sa kanya. Mas marami pa kaysa sa kinikita ng malalaking kumpanya sa buong mundo noon. Hindi na niya alam kung saan itatago ang mga ito. May mga nagsasabi na habang nagtatago siya mula sa mga pulis, pinupuno niya ang mga dingding ng bahay ng mga plastic na bag na punong-puno ng dolyar. Minsan, may mga apartment na pag binuksan mo ang pader, biglang may lalabas na bugso ng pera. Kaya lang, kadalasan amoy bulok na dahil nababad sa tubig o kinain na ng daga ang ilan sa mga ito. May mga pagkakataon din na ang pera ay nilalagay sa mga drum o plastic, tapos ililibing sa gitna ng mga bukirin at gubat sa Colombia para walang makakita. Sa sobrang dami ng taguan, may mga natagpuan pa ring milyon-milyong dolyar makalipas ang ilang dekada. Pero bulok na at hindi na mapapakinabangan pa. Hindi lang sa lupa o bahay, minsan pati sa mga lumang bodega, sa ilalim ng sahig o likod ng aparador, may mga sikreto siyang taguan. At dahil hindi lahat ng taguan ay nabalikan, tinatayang bilyon-bilyong dolyar ang nawala lang. Kinain ng daga, nabasa o nabulok sa tagal ng pagkakabaon. Kaya hanggang ngayon, may mga naghahanap pa rin ng yaman ni Escobar sa mga bukirin at bahay sa Colombia. Umaasang makakadiskubre ng kayamanang iniwan ng isa sa pinakakilalang drug lord. Pero yun na nga ang problema ni Escobar. Paano niya itatago ang limpak-limpak niyang pera nang hindi nasisira? Bukod pa riyan, ang malaking halaga ng cash na nakatago lang sa bahay ay hindi rin lumalago ang halaga at unti-unting nababawasan ang tunay na halaga nito dahil sa inflation. Kaya bihirang-bihira itong ginagawa ng mga naglalakihang kriminal. Ang pinaka-safe na paraan ng pagtago ng pera ang ipatago ito sa bangko. Kaya lang, may problema. Hindi nila ito pwedeng basta gawin dahil siguradong pagdududahan yan ng bangko at Anti-Money Laundering Council. Kapag nasilip ito, maaaring i-freeze ang account at imbestigahan ang pinagmulan ng pera. Kaya kailangan nilang dumiskarte. Kailangan ng paraan para palabasin na ang bilyones ay galing sa legal at malinis na negosyo.
Ang tawag dito ay money laundering. Para sa mga maliliit na sindikato, magtatayo lang sila ng burger stand. Tapos kunwaring kumikita ng malaki, kahit madalas wala naman talaga mga customer. Tataasan lang nila ang presyo. Ayos na. Pero kung ang sindikato ay nagbibilang ng pera sa timbangan, ibang usapan na. Hindi sila pwedeng magpanggap na kumikita ng pera sa isang burger stand lang. Kailangan ng buong sistema. Mga kumpanya, mga transaksyon sa iba't ibang bansa, mga taong handang sumugal kapalit ng porsyento ng kayamanan nila. Noong panahon ni Escobar, hindi pa ganoon kahigpit ang mga batas at regulasyon sa international trade at financial transactions. Kaya ang ginagawa ng cartel, diretsong bumibili sila ng napakaraming ginto mula sa Italy na sa sobrang dami, halos naapektuhan ang presyo ng ginto sa buong Europe. Kung sobrang dami kasi ng ginto na binibili at inilalabas sa merkado, pwedeng magdulot ito ng biglaang pagtaas o pagbaba ng presyo ng ginto dahil nagagalaw ang balanse ng supply at demand. Ang mga gintong ito ay pasikretong pinapadala pabalik sa Colombia. Kadalasan ay sinusuhulan na lang ang mga opisyal para makalusot sa customs at border control. Minsan, binibenta muna ang ginto sa Panama at minsan naman, pinapanday ulit ito at ibinibenta sa mga local official o mayor sa Colombia. Itinatala ng mga mayor na parang galing sa minahan sa kanilang bayan ang ginto, kaya't binibili ito ng gobyerno bilang lehitimong produkto. Sa madaling salita, ginagawa nilang mukhang legal ang ginto na galing pala sa kartel. Dahil dito, ang perang mula sa illegal substance ay nagmumukhang malinis at legal gamit ang ginto. What a golden opportunity! Hindi lang noong panahon ni Escobar ginagamit ang ginto para itago ang pera mula sa illegal na kalakalan. Matapos siyang mamatay, ginamit din ng iba pang mga sindikato gaya ng Sinaloa Cartel ang parehong paraan. Bumibili sila ng ginto sa Amerika gamit ang perang galing sa illegal substance. Pinapanday o tinutunaw ito sa mga paggawaan ng ginto, tapos binibenta uli sa mga kumpanya. Kahit maliit lang ang porsyento ng komisyon ng mga kasabwat, milyon-milyon pa rin ang napupunta sa kanila dahil sa laki ng halaga ng transaksyon. Noong 2020, lumabas sa mga ulat na may isang kumpanya sa Dubai na bumibili ng malalaking halaga ng ginto mula sa mga sindikato. Ang ginto na ito ay naibebenta sa malalaking kumpanya sa Amerika kung saan ginagamit ito sa paggawa ng mga produkto tulad ng cellphone, kotse at computer. Ibig sabihin, posibleng may parte ng ginto sa mga gamit natin ngayon na dumaan sa kamay ng mga sindikato. Pero kahit gaano kaingat, hindi lahat ng plano ay ligtas. Sa New York, may tinatawag na cycle na paulit-ulit. Kontrabando, ginto, pera. Ikot lang ng ikot at hindi natatapos. Ayon sa mga prosecutor, mas madali pang ipasok ang mga ipinagbabawal na kalakal sa Amerika kaysa ilabas ang kita pabalik ng bansa. Ibig sabihin, kahit mabilis makapasok ang ilegal na produkto, mas mahirap at mas delikado para sa mga sindikato na mailabas at malinis ang malaking kinita nila. Dahil mas mahigpit ang mga batas at mas tutok ang pagbabantay sa galaw ng pera kaysa sa mismong kalakal. Kaya't gagawin ng mga kriminal ang lahat ng paraan para mapanatili at magamit ang kanilang kinita. Kahit gaano pa ito kahirap itago. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Marami pang mas malalaking kaso at mas creative na paraan ng money laundering ang nangyari at patuloy na nangyayari sa buong mundo. Ang mga bangko, kahit may tungkulin silang magbantay laban sa money laundering, ay nagagamit pa rin minsan sa paglipat o pagtatago ng iligal na pera na madalas dahil sa kahinaan ng sistema o kakulangan sa pagbabantay. May isang pagkakataon na napuno ng cash ang mga bangko sa Florida. Hindi lang milyon, kundi bilyong dolyar. Samantalang kulang sa cash ang ibang estado. Dahil dito, nagtaka ang mga investigador at sinimulan nila ang Operation Greenback. Sa investigasyon, natuklasan nilang tahimik na tumatanggap ang ilang bangko sa Miami ng napakalalaking deposito ng pera mula sa mga kartel. Madalas na walang sapat na dokumento o tanong-tanong. Ang sobrang daming cash na pumapasok ay posibleng palatandaan ng money laundering na konektado sa iligal na kalakalan. Hindi lang pera ang umiikot sa mga transaksyon ng sindikato. Minsan, kalakal ang ginagamit. Halimbawa, binibili ni El Chapo at ng Sinaloa Cartel ang malalaking volume ng damit mula sa Los Angeles gamit ang perang galing sa iligal na gawain. Ang mga damit na ito ay dinadala sa Mexico at doon ibinebenta. Sa papel, mukhang legal ang transaksyon dahil produkto ang binili at ibinenta, pero ang pinagmulan ng pera ay mula pa rin sa krimen.
Hindi palaging high-tech o sobrang komplikado ang money laundering. Minsan, simple lang ang diskarte. Tulad ng ginawa ng Cali at Medellin cartels, gumamit lang sila ng mga check cashing store sa New York para ipadala ang pera pabalik sa Colombia. Ang check cashing store ay mga tindahan kung saan pwedeng ipapalit ang tseke para maging cash kahit wala kang bank account. Ginamit ito ng mga cartel para mabilis na gawing cash ang malalaking halaga at maipadala ito sa ibang bansa. Kahit mukhang basic ang paraan, umabot sa halos $800 million ang naipuslit nila bago ito nadiskubre at nahinto ng mga otoridad. At kahit ilang beses nang nabubuko ang ilan, tila hindi naman ito natututo. Noong 2006, isang eroplano ang naharang sa Mexico na may sakay na 5.7 na tonelada ng ipinagbabawal na substansya na tinatayang nagkakahalaga ng $100 million. Pero mas malaki pa ang nadiskubre ng mga otoridad. Napatunayan nilang ang perang ginamit pambili ng eroplano ay nalinis at pinadaan sa Wachovia, isang malaking US bank na kalaunan ay naging bahagi ng Wells Fargo. Sa malalim na investigasyon, lumabas na bilyon-bilyong dolyar ang dumaan sa Wachovia mula sa mga kartel sa pamamagitan ng wire transfers, traveler's checks at cash shipments. Sa kabuuan, mahigit 378 na bilyong dolyar ang naiproseso ng bangko nang hindi sumusunod sa tamang mga patakaran laban sa money laundering. Walang opisyal ng bangko ang nakulong sa kabila ng mabigat na kaso. Sa halip, pinagmulta lang ang Wachovia ng $160 million. Malayo sa kinita ng bangko mula sa mga transaksyong ito. Ang insidenteng ito ay naging simbolo ng kahinaan ng sistema at kung gaano kaliit ang parusa kumpara sa laki ng perang umiikot sa money laundering. Para kay Pablo Escobar, walang problemang hindi kayang solusyonan ng pera. At lumalabas na sa mundo ng money laundering, parang may dalawang klase ng hustisya. Ang mga maliliit na pagkakamali agad pinaparusahan, habang ang malalaking kumpanya, kahit makisali sa cartel money, basta't magmulta lang, tuloy ang negosyo. Pagkatapos ni Escobar, gumamit ang mga sindikato ng iba't ibang paraan para itago ang pera, tulad ng pagdeposito sa malalaking bangko gaya ng HSBC at paggamit ng cryptocurrency para hindi na matuntun kung saan galing ang pera. May mga Chinese businessmen na gumagamit ng mirror swaps, kung saan tinatanggap nila ang drug money sa Amerika at nagpapadala ng katumbas na halaga mula sa China, kaya hindi na kailangang maglipat ng pera ng personal. Ginagamit din ng mga sindikato ang mga casino, karera ng kabayo at pekeng kumpanya para palabasin na galing sa legal na negosyo ang maruruming pera. Sa kabila ng pagsusumikap ng mga otoridad, patuloy ang evolution ng money laundering. Mas mabilis, mas tuso at mas mahirap pang habulin. Hindi basta natatapos ang istorya ng mga tulad ni Escobar. Habang patuloy na umuunlad ang mundo, kasabay din nitong kumakalat ang anino ng blood money. Hindi lang sa mga balita, kundi pati na rin sa mga gamit at teknolohiyang hawak natin ngayon. Kung ang tanong ay, paano itinago ni Escobar ang kanyang bilyones? Ang sagot, hindi lang ito basta ibinaon sa lupa at itinago sa pader. Ginamit niya ang money laundering. Ang maruming pera ay pinapadaan sa mga negosyo, ari-arian at iba't ibang investment para magmukhang malinis. Ang kayamanan niya, sa totoo lang, ay naihalo na sa ekonomiya ng mundo at maaaring hawak mo na rin ito ngayon.